Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong pag-uusapan ay yung breaking news po kanina patungkol po dito sa isang reporter na napagkakamalang DDS dahil nga po sa kanyang mga inaakto. Ewan ko ba talaga kung bakit nga ba ganito tong si Eden Santos. Yung reporter po ng Net 25 kung di ako nagkakamali na ano siya kumbaga parang ano siya makulit at ito'y meron po itong ginawa na pangungulit sa isang event na nandoon si PBBM. Ito po yon, panoorin po ninyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Pumunta lang tayo rito upang makita, dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema mula sa pagkahuli ng mga droga, tapos sa pag-testing, tapos finally sa destroy sa mga nahuling drugs. Kaya dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa sa... Ngayon, dyan po sa event na yan, nakita natin na itong si Eden Santos ay merong ginawang breach of protocol. Hindi mo pwedeng lapitan ng presidente ng ganyan. Hindi mo pwede siyang interviewin all by yourself. Dapat haharap ang presidente sa lahat ng media, hindi lang sa'yo. Ang ginagawa ni Den Santos, nakita natin, parang ambush interview ang kanyang pakay. At meron siyang tinatanong kay PBBM. 'Di ba? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, friendly naman 'yan. Hindi naman niya na nang i-snub, 'di ba? Pero 'di ba, sa mga ganong pagkakataon, be civil at umayos ka, huwag kang pasaway. Parang itong si Eden Santos, nakakalimutan niya na presidente ng Pilipinas ang kanyang ang kanyang tinatanong, at hindi po si Attorney Claire Castro itong kanyang hinaharang. Si PBBM yon. Kaya ayun, na ano siya, parang nasoplak siya at sinaway siya nitong bantay ng ating Pangulo, siguro PSD yan, Presidential Security Group, at pinatabi siya. Ngayon nga po, dyan na nga po nangyari na ito nga si Eden Santos ay parang hindi na po pwede na pumunta sa mga ganyang event ni PBBM. Parang ban na siya as beat reporter ng Malacanang sa kanyang istasyon. Hindi na po siya pwedeng mag-cover niyan. Iba na ang pwede. Dahil nga po sa ginawa niyang ano tawag dito, parang hinaharas niya si PBBM dun sa ating nakitang video. Ayun, magagawin naman po tayo ng Malacanang dahil etong si Eden Santos ay nahalata din natin na parang DDS ang galawan, at ang kanya mga pagtatanong. Siya po yung reporter na namimilit na si PBBM ay ipa-drug test daw po. Mas bangag pa nga yung mga DDS kung makabintang kay PBBM na nagpopulboron. Diba, fake, sinabi na nga ng NBI, fake news yung polboron video, tapos pinipilit pa nitong si Eden Santos. Throwback tayo, ito po yung video, panoorin po ninyo. Yusek, balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na
hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo. Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Na po napanood pwede po niyo po? sigurong Ikaw na po ba? sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero Hindi. marami po sa social media So- kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ako ko humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si nagdidiman. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Thank Okay you po. Salamat. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Diba, kitang-kita naman, Diyos ko, ano ba naman tong si Aling Eden? Diba, dapat lang talaga to, i-ban na sa mga event ni PBBM. Kung pwede nga lang, i-ban na rin to dun sa, sa PCO, sa mga press con ni Attorney Claire Castro, dapat tanggalin na rin to doon dahil wala naman tong kwenta. Kung magtanong, walang kasusta-sustansya. At kapansin-pansin na ito po ay parang DDS sa kanya mga tanungan. Ngayon po, meron akong nakitang isang litrato na sinyer nitong si Rowena Guanzon. Yung Rowena Guanzon, yun yung engot-engot na na naniwala na AI daw yung litrato ni PBBM nung pumunta ito doon sa isang nasunog na eskwelahan. Abay, nakita ko po ito. Ito. Nakita ko po itong litrato na ito na kung saan kasama ni Eden Santos etong si Cathy Binag. Ako po, hindi po ako magpapalitrato sa isang tao na hindi ko gusto. So ibig sabihin, gusto ni Eden Santos si Cathy Binag. Ano ba si Cathy Binag? Yan po ang naninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang napatunayan, walang nailabas, wala pong nagawa, puro bunganga lamang. Inilabas yan ng mga kampo ni Kibulok
netong si Maharlika noon pong kasagsagan na kung saan ay pinaghahanap na po ng ating General Torre, bagong PNP chief, etong si Kibulok doon po sa Davao sa kanyang KOJC. Kaya po etong si Eden Santos, nang makita ko kasama niya si Cathy Binag, nako, napag-isip-isip ko. Talagang meron pong something dito kay Eden Santos. Hindi maikakaila sa litrato na ito. Di ba? Kasi ako hindi ako magpapalitrato sa DDS. Hindi ako magpapalitrato sa kahit sinong may connection kay Digong. Dahil ako hindi po kakampi sa mga masasama, sa mga kriminal, sa mga fake news peddler. Nako, Aling Eden, umayos-ayos ka dahil baka mamaya pati dyan sa loob ng Malacanang maban ka. Katulad nung ginawa ni Digong kay dun sa Rappler. Doon sa reporter ng Rappler, hindi na po pinapunta sa sa Malacanang. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mampanig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.